Good morning, church. Morning po sa lahat. May mga bago po tayo, may mga bumabalik. Luma na, may matatanda, maraming bata. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, good morning, church. Thank you muli sa inyong pagdalo. Although, nakalimutan na naman gumising na maaga, may na-late pa din. Kailangan constant reminder, di po ba? Kailangan talaga nire-remind eh. Hindi naman po pwede every Sabado ng gabi, pupuntahan pa kayo, oy, may gawain bukas 9. Pero sabi ko nga, napag-usapan namin last Friday yata yun. Sabi ko, exempted yung mga age 50 pataas. Papuntang senior na, okay lang malate. Pero yung 50 pababa, agahan nyo naman. Malalakas pa kayo eh. Yung mga 50 pataas, siyempre, nangihina na yung kasukasuhan yan eh. Yung mga bata-bata pa, agahan nyo naman. Kamusta po ang bawat isa? Hoping sa mga nagdaan na mga araw ay patuloy tayong nakakalapit sa paanan ng Panginoon, sa paanan ng Diyos. Are we doing it, church? Are we longing and desiring to be with God? Nagbabasa pa po ba tayo ng Bible? Are we reading our Bibles? O nasasawa na kayo magbasa? O kasi paulit-ulit na lang. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, yun po yung sinasabing pakikipag-usap sa Diyos. Naintindihan niyo po? Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, yun ang pakikipag-usap sa Diyos. Pag hindi ka ho nagbabasa ng Biblia, tapos sabi mo, kinausap naman ako ni Lord. Baka hindi ho si Lord yun. Mahirap po yung ganon, yung narinig daw yung tinig ng Diyos. Diba? Naririnig daw yung tinig ng Diyos, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Baka iba ho yung naririnig nyo. May ganon sakit po, yung delusion. Nagdidelusyon, naririnig daw yung tinig ng Diyos, pero walang oras sa Diyos. At marami pong ganun tao, Kristiyano man o hindi, palaging sinasabi, narinig ko yung tinig ng Diyos. May nagsabi, tumakbo ka sa politika. May mga ganyan tayo mga kakilala. Sabi daw ng Diyos, tumakbo ka sa politika. Ang tumakbo, natalo. Ay, hindi si Lord yun. Pumunta ka kay sister. Ba't kaya ako pinapupunta ni Lord kay sister? Oh, ikaw lang pala yon kasi may pangangailangan ka. Gusto mo mga labit, kaya ka na kay sister. Sabi, dalawin ko daw si brother. Meron ba sa inyo dito na dumadalaw yung biglang sumusulpot sa bahay? Meron ba? O sumusulpot sa bahay kasi nagyayaya ng Bible study. Uy, tara, doon tayo kala sister, sa block ganto, sa block ganto. Ano tayo, Bible study? Yun, okay yun. Ibig sabihin, sumusunod sila sa utos ng Diyos. Biblical po. Ba't daw pumunta sa bahay? Kasi gustong mag-share ng Word of God. Narinig po ba yon? Hindi, nabasa. Pag nagbasa ka ba ng Biblia, ano ba yung binabasa natin? Salita ng Diyos. So, salita ng Diyos ay Diyos. Sabi ko, Kuya Lori, hindi ko po naririnig yung boses ng Diyos eh. Huwag kang mag-antay, hindi mo maririnig. Swerte mo, pag narinig mo, baka nasa kabilang buhay ka na nun. Pero habang buhay pa kayo ngayon, hindi niya maririnig ang tinig ng Diyos na yung, hello, parang, uy, ikaw, walang ganon. Pag nagbasa ka ng Biblia, doon mo maririnig yung boses ng Diyos. Paano, Kuya Lori? Hindi ko nga naririnig, walang tunog. Basahin mo ng malakas. Maririnig mo yung tinig ng Diyos. Di ba? Read it out loud. Yun ang boses ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. So pag wala kang oras panahon magbasa ng Biblia, nakakatakot po yun. Pag sabi mo, narinig ko si Lord, pero wala kang oras sa Diyos. May mga times nga ako na may naririnig tayong mga kwento na yung turo daw dito sa church. Ito, gusto ko lang po i-clarify, i-clear out.
bago tayo mag-proceed sa ating salita. Yung turo daw po sa church ay mali na. Hindi na daw yung dating turo, mali na daw yung turo. Yun po yung narinig natin ng mga sinasabi. Mga sabi nga dito, feedback. Hindi lahat mangilan-ngilang lang naman. And sabi, puro na lang daw word, puro na lang daw word, wala nang prayer. Wala na rin daw kantahan. Sabi nga ni Pastora, masarap magpuri sa Panginoon. Masarap po talagang kumanta sa Panginoon. It's a form of worship. Pero hindi siya totally worship. Kasi ang worship po talaga is obedience to the Word. Obedience to God is true worship. We can sing and we can, alam mo yun, ma-feel yung masarap sa pakiramdam, nagkakanta tayo sa Panginoon. Pero kahit anong kanta mo, kung mali naman ang buhay mo, mali ang puso at isipan mo, baliwala ho yun. Ikaw lang yung nasasatisfy. Hindi mo napiplease si Lord. Just imagine, yung mga iba naman din po mga relihiyon, kumakanta rin naman ho sila di po ba? Yung ibang ang relihiyon din, nagdarasal din po sila. Sabi nga, narinig natin yung comment dito na wala na daw pong prayer sa church. Just imagine, may marinig kang wala na daw prayer sa church. Iba na daw po yung turo, mali na daw ang turo. Hindi ho kayo umatin ng mga gawain na salo-salo, mga fellowship po Every Friday po, wala pong sawang sinasabi ho dito sa pag nagtuturo tayo. Papunta ka pa lang ng gawain, nagdarasal ka na. 'Di ba? Habang may ginagawa ka sa bahay mo, nagdarasal ka na. Pagpasok mo pa lang, pag-upo mo, habang nakikinig ka, nagdarasal ka na. Paglabas mo ng pintuan, pauwi ka ng bahay, nagdarasal ka pa rin. Tinuturo ho dito yan. Kaya hindi niyo po pwede sabihin, wala nang prayer sa church. Mas higit pa nga ho yung tinuturo Hindi ka lang mag-o-opening prayer, hindi ka lang mag-closing prayer, hindi ka lang magpipray kasama ng bawat isa. Sabi, every time, kung asan ka man, anong ginagawa mo, kailangan nagdarasal ka. Kailangan ba pag nagdarasal ka, nakikita ka ng katabi mo? Hindi naman ho Actually, habang may nagtuturo nga dito, habang nakikinig po ako, nagdarasal ako. Na sana, yung mga makakarinig, makaintindi, maunawaan. Kasi sayang po yung nagsasalita sa harapan kung hindi rin niya man maiintindihan. Kaya yung mga sabi-sabi na bago na daw sa simbahan, wala na daw pong prayer, mas higit pa po yung pinagagawa natin dito sa lugar na ito. Saan ka man papunta, anumang ginagawa mo, papunta ka pa lang, habang nakaupo ka, at pag alis mo, pag uwi mo ng bahay, nananalangin ka. Hindi mo na kailangang iparinig yung panalangin mo sa katabi mo. Puso't isipan, nananalangin ka. That is prayer. Sabi, pray without ceasing. So pag na-feel mo, hindi na magpipray sa church, kulang na doon ng prayer. Baka ikaw lang yun. Baka mali lang yung pagkakaintindi mo ng prayer. Kasi ang prayer po, pakikipag-usap sa Diyos. At tinuturo po dito yan sa harapan. Palagi mong kausapin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Isipin mo, ang reklamo, puro na lang daw word. Kayo ng word po yung binag-aaralan. Kayo ng word po yung tinuturo. Word of God. Dapat lagi ka nga excited. Bakit? Uy, word of God yun pag sila, ang heart mo, ang isipan mo, lagi na lang silang word na lang ng word. Wala ng worship, wala ng prayer. Abay, may problema ka, sister. Ito po ay bahay panambahan. And pupunta po tayo dito every Sunday lang para makinig ng word. Ilang oras? Yung 2 hours nga, nagre-reklamo na kayo. 2 hours. Intindihin ko kayo kasi iba may edad na nga ho. Pero wag ko kayong magreklamo sa salita ng Diyos. Salita po ng Diyos. Gusto mo mag-prayer na lang tayo lahat nang hindi kayo nakaunawa ng salita ng Diyos? Hindi kayo nabago. Kahit anong pray po natin, kagaya rin tayo ng mga pagano. Paulit-ulit na panalangin na parang hindi ka dinidinig ng Diyos. Paulit-ulit po.
Ako po, yung pinag-pray ko na once, natutupo ako manalangin, yung pinag-pray ko ng isang beses, hindi ko na ulit pinag-pray. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala ako, tutugunin niya na yon. Ang Diyos ko hindi bingi. Ang Diyos ko hindi po bulag. Nakakaalam at nakikita niya ang lahat ng bagay, anuman ang ating hinihingi at kailangan. So kung paulit-ulit mo pinapanalangin yan, wala kang pananampalataya. Pray it once and claim it in Jesus' name. That is faith. And if you pray over and over again, sino niloloko mo? Sarili mo. Pag pinalalangin mo na, tanggapin mo na. Minsan tayo dito sa church, nagugulumihanan tayo. Sabi, parang, iba na nangyayari sa church. Ganito na sa church, ganito na sa church. Sabi ko, Lord, diba? We stand victorious. Kahit ano pang gawin ng kaaway, we stand victorious. Ang ending nun, panalo pa rin. Bakit? Sa Diyos ka nagsisilbi. Ang Diyos ang iyong tinataas. Ang Diyos ang iyong pinupurihan. So kahit anong bulong ng kaaway sa paligid, hindi tayo mababahala. Yes, we have to, sabi nga address. Pag sinabing address, kailangan mong bigyan ng solusyon. Bakit? Kasi may mga ganong klaseng mga bulong. May mga ganong klaseng negatibong pananalita o balita. Mga kwentong walang kwenta. Pero hindi mo siya pagtutuunan ng pansin. Kailangan mo lang siyang bigyan ng solusyon kasi hindi pa lahat nakaunawa. Yung iba, madali pa rin madala ang mga damdamin at emosyon. Sabi ko nga, mahal ko kayo eh. Pero, mas alam ko, mas mahal kayo ng Diyos. Yung pagmamahal ko, kulang yun. Yung galing sa Diyos, yun yung the best. Kaya nga sabi ni Pastora kanina, pag hindi mo kayang iwanan yung mga mahal mo sa buhay para sumunod sa Diyos, hindi totoong pagmamahal yung meron ka. Ang totoong pagmamahal, yung may pagtitiwala sa Diyos. Na pag tinaas mo na sa Diyos, di ba, ikaw susunod kahit hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanila. Bakit? Kasi alam mo, ang Lord na ang bahala. Tingin mo, ikaw sumusunod ka sa Diyos. Pinapanalangin mo yung mga mahal mo sa buhay. Tapos mag-aalala ka sa kanila. Kulang ka sa pananampalataya. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, kaya mong iwanan lahat. Totoo po ba yun? Mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, mga magulang mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, profession mo, trabaho mo, even yung pag-aaral. Kayang isang tabi. Makasunod lang sa Diyos. Just imagine, ilang oras tayo sa Word of God? Yung 2 hours, sabi nyo, mahaba na masyado. Yung gawain, 9 to 12. Diba? May opening prayer, may kantahan, may exhortation, may Word of God. Pagdating sa dulo, pinaka the best, favorite ng lahat. Salo-salo sa kainan. Yun yung ba yung inaantay, yung huling level nung gawain? Yung kainan? Sabi, busugin mo muna yung spiritual bago yung physical. Sabi, man does not live on bread alone, but on every word of God. Tapos sa word of God, nagre-reklamo kayo. Dapat magalak kayo. Ito, share ko lang ha. Meron po akong phone. Hindi po ako nagbibitbit na ng Bible. Yung Bible ko nasa sa car. Kasi nakikita mo naman at nababasa mo na lahat sa phone. Sino may phone na merong Bible sa phone? Taas kamay. Now, ilan po yung Bible nyo sa phone? Sino isa? Sino dalawa? Ako po, 5. 5 Bible app. Ganun ako magbasa ng Word of God. Kulang yung isa. Bakit kaya? Kasi inaaral po yan eh. Pinagbubulay-bulay, sabi nga araw at gabi, dapat nasa iyong kaisipan, sa iyong pananalita, sa iyong puso, sa iyong mga labi. So pag nagbabasa ako ng Bible, gusto kong maintindihan na mas mabuti.
Kaya hindi ako tatayo dito para lang, sabi nga magsalita ng magsalita. Kung ano lang yung alam ko. Gusto ko maintindihan mismo sabi sa bibig ng Diyos. Yung kanyang salita. May Tagalog, may Ingles, may Griego, may Hebrew. Just to know yung ano talaga yung ibig sabihin. Para pag sinabi ko sa inyo, maunawaan nyo ng mabuti. Ngayon, bakit ako nagkaroon ng desire na magturo? Ginusto ko lang po ba yon? Hiningi ko po yun sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ipaintindi mo sa akin ng iyong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, maipamuhay ko at malakaran ko ng tama at maibahagi ko sa kanila. That is my prayer. And I'm happy kasi dinilig po ng Diyos ang aking panalangin. Every time I read the Bible, sabi ko nga, sobrang linaw niya. Na sabi nga, hindi mo na kailangan ng mag-i-interpret kasi yung Holy Spirit na mismo nagsasabi kung ano yung ibig sabihin. Hindi po ako naniniwala kung kani-kanino. Yes, nakikinig ako sa mga tao na nagtuturo. Pero sabi ko, pagkapakinig ko sa turo nila, I have to check on the Bible. Why? Kasi yung tao, minsan, hindi po natin maiiwasan, may dagdag. Minsan may bawas, minsan may dagdag. Di ba? Madalas pala dagdag. Yung dinadagdagan ng pangsarili. Kaya nga sa atin, binabasa na natin para hindi na madagdagan eh. Alam niyo po ba yung 2 hours ni Kuya AJ last Sunday? Nagbabasa lang ho siya. Hindi niya dinadagdagan ng kung ano-ano mga bagay na, di ba, yung experience niya, yung sinabi nito, sinabi nila. No. Purong salita ng Diyos. Kung yun po ang pinakikinggan natin, sabi, aabutin ho tayo ng kahit ilang oras po. Mahabang oras. Kaso lang, sabi nga, yung 2 oras, mahaba na sa inyo. Sa amin po na nagtuturo, sa amin po na nagsasaliksik ng salita ng Diyos, kulang po yung 2 oras. Ako po, wala akong ginagawa sa bahay. Pag wala akong ginagawa sa bahay, salita lang ho ng Diyos. Habang nagmamaneho ako, salita ho ng Diyos. Wala na po akong ibang gustong isipin. Kasi alam ko, ibibigay na ng Diyos yun, provided na yun. Given na yun eh. Given na yun, gigising ako sa umaga. Bibigyan niya ako ng almusal, ng tanghalian, ng merienda, ng hapunan. Bago matulog, may midnight snack pa nga. So hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko na lang, paano ko gagawin ng maayos yung mga nabasa ko? Paano ko ito lalakaran ng tama? At paano ko ito maibabahagi? Kaya pag linggo ko, sabi ilang oras tayo sa Sunday, from 9 to 12, yun na lang ho mabibigay natin. Sabi ko, pagpasalamat ho natin yun. Meron tayong panahon para mag-gather. Kasi alam ko sa trabaho, 8 hours, di po ba? Pag sa trabaho nga, bawal ka malate eh. Kasi pag na-late ka, kaltas sweldo. May demerit. Ayaw ng tao nun. Pero pag sa gawain ng Diyos, okay lang malate. Okay lang di umattend. Pero pag may trabaho, 8 hours, kailangan pasukan eh. Kailangan continuous yung pasok mo, kailangan maaga ka. Nagsusorry ka pa nga sa boss mo. Sir, sorry sir, late ako. Sorry sir, di ako nakapasok kahapon. Pero pag linggo, okay lang kahit absent tsaka late. Nahiya ka sa boss mo, sa Diyos hindi. Nakakalungkot, di po ba? Sabi, give the highest praise. Put God first. Pero mas takot ka sa teacher mo, sa boss mo, kaysa sa Diyos. That's the reality of life. Walang oras sa Diyos, pero maraming oras sa anumang bagay. Pero binigay ng Diyos yun sa inyo, di po ba? Sabi, 6 na araw sa inyo, 1 araw sa Diyos. Yung 1 araw sa Diyos, 4 na oras lang ang ating bubunuin. Hindi pa buong araw. Yung 20 hours, sa'yo pa din. Ganun na nangyayari. Kaya nakakalungkot, pag narinig tayo na ang tagal ng turo, parang inaapuyan na yung puwet natin, gusto nang tumayo. Ang tagal naman. Anong oras na? This is not parang huwag niyo pong masamain ha. Gusto ko kasi kayong magkaroon ng
yung uhaw at gutom sa Diyos. Ayoko kayo na masanay na, alam niyo yung reklamo kayo na reklamo sa Diyos. Gusto niyo ng pagpapala pero reklamo kayo na reklamo sa Diyos. Gusto niyo mapagpala pero wala kayong oras sa Diyos. Sabi nga, ibigay niyo yung buhay niyo sa Diyos. Hindi lang oras, buhay. So pag uupo po tayo pag linggo, wag po kayong mainip. Naintindihan ko nga, sabi ko nga yung matatanda, pumikit kayo dyan, makatulog kayo dyan, walang problema sa akin. Pero sabi ko nga yung sa mga bata-bata pa, sabi ko 50 pababa, 50 pataas, exempted. Yung 50 pababa, wala pa kayong senior, wala pa kayong ID, mahiya naman kayo sa Diyos. Again, ang turo po dito ay turo ng Diyos. Galing sa Biblia. Salita ng Diyos galing sa Biblia. Hindi po ito binago, hindi po iniba, hindi po mali. Kung mali po ang tinuturo dito, at narinig niyo mali, ba't pa kayo nandito? Mali naman pala yung turo dito, bakit umatin pa rin kayo? Dahil nga po, ang Diyos ay katotohanan, ang salita niya ay katotohanan. At yun po ang ating tinataas sa lugar na ito. Ito po ang ating mithiin araw-araw. Makanaigan Diyos, makasama ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, lagi ko po kayo ina-encourage, read your Bibles. Ayan, palagi nyo naririnig yan. Magkaroon kayo ng oras, panahon sa pagbabasa ng kanyang salita. Ano po ba topic yesterday? Kasi narinig ko si Pastora mukhang sa Mateo 10:34. Sabi diyan, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Parang iba yung tinuturo dyan. Si Jesus po yan, Hindi po ako yan. Hindi po yan mga disipulo. That is Jesus Christ. Ang sabi niya, ulitin natin, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Dahil sa akin. Hidwaan dahil sa akin. Hidwaan dahil sa akin. Kailangan po malinaw, Kokontrahin ng anak ng lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyanang babae. Dahil kanino daw? Sa akin, kay Hesukristo. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ito yung kay Pastora kahapon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ay higit sa akin, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagmamahal sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Umpisa pa lang, parang sabi, paano nangyari yun? Bakit? Akala ko ba si Jesus, Prince of Peace? Kapayapaan ang Diyos. Pero bakit magkakaroon ng hidwaan pagdating sa Kanya? Bakit po kaya? May idea ba kayo na basa niyo na ba ito, na pag-aralan niyo na ito? Ito pong passage na ito, sinasabi ng Biblia na inaalaw ng Diyos magkaroon ng hidwaan sa sambahayan. Totoo po ba? Inaalaw ng Diyos, pinapayagan ng Diyos, may pahintulot sa Diyos. Kaya minsan tayo, alam niyo yun, pag-usapang pamilya, kadugo. Kahit nga hindi kadugo apektado tayo. Di po ba? Ay, kawawa naman yung kapatid ko. Ay, kawawa naman yung nanay ko. Ay, kawawa naman si sister, si brother. Nafi-feel natin yung mga, sabi nga yung damdaming tao. Pero dito sinasabi ng Diyos, pinahintulutan niya. At dahil sa kanya magkakaroon ng dibisyon o hidwaan
Sa English niyan, sword. Pag sinabing sword, yun po yun. Yung hindi pagkakaunawaan o kaya yung sabi nga division sa loob ng sambahayan. Bakit po? Kasi pag kilala mo na si Jesucristo, makinig po pag kilala mo na si Jesucristo at tinanggap mo na sa iyong buhay, ang sabi po, pag kilala mo na siya, tinanggap mo sa kanyang buhay, sabi ng Panginoon, ikaw ay hiniwalay na. Naintindihan niyo po yung word na yon? Ikaw ay hiniwalay na. Ibig sabihin, sa grupo ng 10 tao, dahil kinilala mo ang Diyos, tinanggap mo sa iyong buhay, dun sa 10 tao, yung 9, hindi kumilala sa Diyos, at hindi nila tinanggap ang Diyos sa kanilang buhay, ihihiwalay ka ng Diyos doon. Ibig sabihin po nun, ikaw ay pinabanal na. Sabi nga, anointed ka na, pinili ka na ng Diyos. So dahil ikaw ay pinili ng Diyos, hiniwalay ng Diyos, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung pag-iisip mo at pag-iisip nila ay magkaiba. Hindi na kayo pareho. Bakit? Kasi sa Diyos ka na, sila hindi pa sa Diyos. So magkakaroon talaga kayo ng division. Yun po yung sinasabi dito ni Jesus. So dahil hiniwalay ka niya, iba na ang buhay mo, sabi ni Lord, huwag ka nang makipamatok sa kanila. Now, Kuya Lord, di ba sabi, ito, believe in the Lord, and you and your household will be saved. Ano sabi? Believe in the Lord. May sinabi bang pilitin mo silang umatid ng church? Wala naman, May nabasa ba tayo na, kailangan hilahin mo sila sa simbahan. Kailangan, di ba, pangaralan mo sila ng pangaralan araw-araw. Hanggang sa maintindihan nila yung salita ng Diyos. Hindi sabi, maniwala ka sa Diyos. Sino muna daw? Ikaw na pinili, ikaw na hiniwalay, kailangan sumunod ka sa Diyos. Dahil sumusunod ka na sa Diyos, hindi mo kailangang problemahin yung mga naiwan mo sa bahay. Kasi dahil sumusunod ka sa Diyos, ano ginagawa na sumusunod sa Diyos? Walang tigil po yan nagsasaliksik ng salita ng Diyos at nananalangin para sa buhay ng bawat isa. Nag-i-intercede po, namamagitan. So sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, ipangaral mo ang aking salita, makihalubilo ka sa mga kapwa mo, Kristiyano, ibig sabihin you're obeying the will of God. And because you're obeying the will of the Father, sabi nakikita niya ho yun. Every desire na pagsunod, nakikita po ng Diyos. At dahil nakikita niya, sabi niya, yung pinapanalangin mo, pwede niyan tugunin. Naintindihan niyo po yun? Dahil ikaw sumunod na sa Diyos, totoo ka sa Diyos, tapat ka sa Diyos, yung mga mahal mo sa buhay, kahit hindi mo na sila sabihan, dahil alam ng Diyos ang puso mo at yung pag-ibig talaga sa mga mahal mo sa buhay, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kilala niyo po ba si Noah? Si Noah, sabi ng Genesis, siya yung pinaka nakita ng Diyos na righteous na tao. That generation. Si Noah lang po. Hindi po sinabing si Noah at ang kanyang mga anak at asawa. Sabi po ng Biblia sa Genesis, si Noah lang ang nakitaan ng Diyos na totoo at tapat sa kanya. Hindi yung kanyang asawa, hindi yung kanyang mga anak. Pero sino naligtas? Si Noah lang po ba? Hindi po. Lahat ng kanyang sambahayan. Dahil sa pagsunod ni Noah, naligtas ang kanyang buong sambahayan. Na kahit yung sambahayan niya ay hindi perpekto at ganap, kayang iligtas ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Kilala niyo si Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer lang po ba yung
nung dumating yung, sabi nga yung dilubyo o yung tagutom, siya lang po ba naligtas? Hindi po. Kahit yung mga kapatid niya na nagtaksil sa kanya, na nagtangkang patayin siya, nailigtas. Dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Hinihiwalay kayo ng Diyos, at dahil kayo hiniwalay, kailangan niyo sumunod sa Diyos. Iwan niyo yung dapat niyong iwan at ipagkatiwala sa Diyos. Ano daw gagawin? Ipagkatiwala sa Diyos. Ang problema, karamihan ng mga Kristiyano hindi makalakad ng diretso sa Panginoon dahil ang daming nililingon. Yung pangangailangan ng anak, ng asawa, di ba? Pag-aaral, pagkain, tatrabaho. Lahat yun nililingon. Kaya hindi sila makatingin ng diretso sa Diyos. Ano nangyari dun sa lumingon? Sabi, wag daw lingunin yung mga naiwan. Si asawa ni Lot. Di ba? Naging asupreng asin. Hindi ho tayo nakakasunod ng tama sa Diyos kasi marami tayong iniintindi. Meron po tayong mga kapatiran, hindi makati ng linggo kasi may negosyo. Just imagine. Pag linggo daw, maraming kita, malakas ang kita pag linggo. Kaya hindi pwedeng mahindian ang mga customer pag linggo. Pero yung Diyos, hinindian. Tapos sabi, blessed naman kami. Sigurado ka bang galing sa Diyos yun? Blessed ka nga. Nino? Ay sabi ng Biblia, kahit ang masamang tatay kaya magbigay ng regalo sa anak. So, yung natatanggap natin, kung hindi tayo sumusunod ng tama sa Diyos, i-check nyo mabuti, galing ba talaga sa Diyos? O galing sa iba? Minsan tayo, madali tayong mapaniwala. Madali tayong maniwala sa mga, sabi, mga lingkod ng Diyos, sabi, mga ginamit na ng Diyos sa inyong mga buhay. Pero, ayoko pong paniwalaan nyo si Kuya Lori. O ibig si Pastora, o ibig si Kuya AJ. Paniwalaan nyo ang Diyos. Yung salita ng Diyos na binabanggit namin dito sa harapan, hindi amin. Hindi namin to pwedeng angkinin dahil ito'y hindi amin. Kaya pag sinabi yung mali yung turo dito, hindi yung si Kuya Lori yung mali. Turo ho ni Lord eh. Sa kanya ho galing sa Biblia. Di po ba? Sabi, pag hindi mo kayang iwan ng iyong ama, ng iyong asawa, yung magulang, yung ina, naman, pag mahal mo sila higit sa akin, ay hindi ka sa kanya. Kaino kapag hindi ka sa Diyos? Ayun, sa kaaway, sa kadiliman. Pag hindi ka sa Diyos, hindi ka sa Kanya. Isa lang ibig sabihin nun. Kanino ka? So kailangan, sabi pala ni Kuya Lori, iwanan ko yung mga mahal ko sa buhay. Hindi yun ang sinasabi po ng Biblia. Hindi sinabing iwanan ha. Sabi kung hindi mo kayang iwan or pag mas higit pa kaysa sa Diyos. Magkaiba po yun. Kaya hindi mo kayang iwan. Kahit mali na ginagawa, love mo pa din. Gumagawa na ng mga bagay na hindi sa Diyos, love mo pa din. Mas love mo pala yon, so hindi ka sa Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos. Pero pag pinaubaya mo yan sa Diyos, ibig sabihin nun, naniniwala ka na, di ba? Ang Diyos ang gagawa. At alam mo na, mahal ng Diyos ang lahat. So kung sabi mo, mahal ko yung asawa ko pero ganun yung asawa ko, Lord, kunin mo na siya. Hindi po yung sinasabi. Di ba? Mahal mo yung asawa mo, kahit ganun siya, so sabi, pagkakatiwala mo siya sa Diyos. Kasi nabasa mo na mas mahal ng Diyos yung asawa mo. Kasi yung pag-ibig mo sa asawa mo, hindi sapat. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa asawa mo,
sobra-sobra. Kaya nga hanggang ngayon, kahit pasaway, buhay pa rin eh. Kasi kung hindi na yan mahal ng Diyos, kinuha na ng Diyos yan. Di po ba? Ang taong kinuha na ng Diyos, sabi nga, wala na siyang pag-asang magbago pa. Kasi kung ikaw ay namatay sa kasalanan, kawawa naman po. So, anong kailangan gawin? Ano pong sabi dun sa mga sumunod na verse? Kung hindi mo kayang isakripisyo ang iyong buhay para sa akin, para sa Diyos, lalo kang mawawalan. Dahil gusto mong isakripisyo ang iyong buhay sa pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang mga salita, alam ho ng Diyos yun. Grabe itong anak kong to. Di ba? Kahit ganun ang nangyayari sa kanyang pamilya, hindi siya tumigil sa gawain ng Diyos. Ang sabi, ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. Kasi sabi, yung buhay na inalay mo para sa Kanya, sabi, yun yung the greatest. Diba? The greatest na pwede mong gawin. Ialay ang iyong buhay. Para kanino? Para sa mga mahal mo sa buhay. Susunod ako sa Diyos, iaalay kong buhay ko sa Diyos para yung aking mga inaiwan, maligtas. Ganun lang kasimple, ganun lang ka-basic. Pero yung iba, dahil walang pagtitiwala sa Diyos, ang lagi nililingon, yung mga mahal sa buhay. Kasi hindi naunawaan yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, napaka-importante po maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi lang yung kanta-kanta at hindi lang yung pray-pray. Kasi lahat ginagawa yon. Pero hindi kaya ng lahat ialay ang sarili sa Diyos. Isipin nyo, ang hinihingi ng Diyos, buhay. Hindi oras. Buhay. Yung oras nga, di mo pa pambigay, buhay pa kaya? Totoo po ba? Sino po ba dito yung mga pamilyado na may mga anak? Lingon ng lingon sa anak. Kasi kawawa yung anak ko kasi yung anak ko walang kakainin, kailangan mag-aral. Yung ba talagang dahilan, ba't mo sila kailangan asikasuhin? Yung ba talagang motibo mo, ba't mo sila binubuhay? O gusto mo silang pagkakitaan? Sakit po, no? Paaralin ko yan ng elementary to high school, college, hanggang sa makagraduate. Para pag siya nakagraduate, makatulong sila sa amin. Yun ang mindset ng tao. Totoo hindi? Di ba? Di ba? Pinag-aral mo na lahat-lahat. Pinakain mo, nakagraduate na. Yun, dahil hindi mo pinakilala sa Diyos, iniwan ka din. Nag-asawa na agad. Nung nanganak, wala ka na, hindi ka na kilala. Bakit? Kasi may pamilya na rin eh. Yung iba naman, kilalang-kilala yung magulang kahit sumuway sa magulang. Bakit? Kasi papaalaga yung anak eh. Motives of the heart. Realidad po ng buhay. Mga taong wala sa Diyos. Pero pag sa Diyos ka, kaya mong iwan sila, ialay ang iyong sarili, makasunod sa Diyos, dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Dahil totoo ka sa Diyos, yung mga naiwan mo, ililigtas din ng Diyos. Hello? Hindi naman nga lahat makakaintindi. Kaya sa 10, ikaw yung nakaintindi, ikaw yung napili, ikaw yung sumunod. Ang problema, napili ka na't lahat-lahat, kilala mo na ang Diyos, ang dami mo pang reklamo. Tinuturo na nga ako ng maliwanag. Sasabihin niyo pang mali yung turo. Ulitin ko po kalooban ng Diyos, ihiwalay ka sa mga hindi sa Kanya. Matuturing po ba nating sambahayan ito? Ang simbahan. Matuturing po ba nating sambahayan? Sabi nga, we are one family in Christ Jesus. Pangalan po ng church natin, Christian Family Church. May word po bang family? Yes. Kung meron kayong family sa bahay nyo, may family rin po tayo sa church.
Kung sa family niyo sa bahay niyo, may nililingon kayong mga anak, tsaka mga magulang at asawa. Sa church po, may nililingon din po ba kayo, mga kapatiran? Totoo po ba? Mga kapatiran, nililingon din natin. Kaya minsan, hindi maiwasan po yung, wala na si brother, hindi na siya uma-attend, doon na siya sa kabilang church. Si sister, hindi na rin uma-attend dito, doon na rin sa kabilang church. Kawawa naman sila. Ano po nangyayari? Damdamin po yung pinaiiral, hindi pagsunod sa Diyos. Tingin mo, bakit sila nawala sa church? Kasi, heartbroken. Kasi, hindi na daw sila pinapansin. Nawala sila sa church kasi hindi sila sa Diyos nakatingin sa sarili nila. At pinahihintulutan ng Diyos, magkahiwalay tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo pwedeng hawakan sa leeg at pwedeng sabing akin kayo. Sa Diyos kayo kung kayo sumusunod sa Diyos. Kaya kung nawala kayo dito at hindi na kayo napunta sa church na ito, hindi po namin kagustuhan yon. Kagustuhan ng Diyos. Bakit? Inihiwalay niya yung kanya sa hindi kanya. Totoo po ba yon? Inihiwalay ang kambing sa tupa. Sinabi po ba yon? Inihiwalay ang trigo sa damo. Anong ginagawa sa damo? Tinatabas tapos susunugin. Yung kambing tsaka sa tupa, magkaiba rin ho yun. Yung kambing, di ba? Kinakadireta daw. Yung kambing, hinahayaan ng Diyos yun maglaro kung saan niya gusto. Pero yung tupa, hinahanap at inaalagaan. Yung tupa, inaalay yun sa Diyos. Totoo po ba? Yung kambing, hindi mo pwedeng ialay sa Diyos. Kaya kung may nawala sa simbahan ito, huwag kayong mahabag. Kalooban po yan ng Diyos. Minsan ganun tayo eh. Nung una, ganun po eh. Ay, kawawa naman si sister, hindi na natin kasama. Parang, ayoko na rin mag-church, wala na dyan si sister. Ayoko na dyan mag-church, wala na dyan si brother. Saan nakatingin? Hindi sa Diyos. Kay brother tsaka kay sister. Paano ba naman? Pag wala na si sister, wala na akong kakwentuhan pag Sunday. Kaya pala hindi nag-church na, wala na kakwentuhan. Si sister na lang lagi ko kasama doon, tapos mawawala pa. Ang babaw po, no? Kaya minsan yung mga umaten na may pamilya, hindi ako hindi ako naka-attend, kuya eh. Bakit? Binabantayan ko si mister, nagilalasing eh. Sino kaya yun? Nililingon yung naglalasing. Hindi makadalo. Binabantayan yung asawang umiinom. Meron naman, may bisita si mister eh. Walang mag-aasikaso. Ay, hindi makadalo sa gawain. Sino inuna? Si mister. Bakit? Kasi pag hindi ko inasikaso si mister, wala akong lagay. Diba? Walang money. Pag sumweldo, hindi ako, diba? Kayo na umasa sa Diyos, sa asawa. Pag hindi ko inasikaso yung anak ko, pagka-graduate, hindi rin ako papansinin nun. Alak ka. Yun ang mindset ng wala sa Diyos. Magkakaroon talaga ng division. Pero God allowed this to happen. Sipin nyo, Prince of Peace. Gusto hidwaan? Hindi ho. Gusto niya, magkaroon kayo ng kapayapaang mabuting relasyon sa Kanya. Hindi sa kapwa mo tao. Bakit? Kasi kung hindi mo kayang gawin sa Diyos, hindi mo magagawa sa kapwa mo. Kaya unahin mo muna ang Diyos. Sabi sa Ten Commandments, naturo na po natin to. 10 po yun, pero yung unang 4, kailangan mo munang gawin saan? Sa Diyos. Kasi pag hindi mo na yung 4 na utos na simula, yung pababa po, hindi mo magagawa. Kaya sabi, unahin mo muna ang Diyos. Sino mo unang ipiplease? Ang Diyos. Pahalagahan
ang Diyos, ang mamahalin, ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, nagkaroon kayo ng mabuting relasyon, sabi, ako bahala sa iyo. Yun ang totoong turo ng Diyos. Kaya minsan, sabi niya, hanggang ngayon, hindi pa rin nababago si Mister. Kasi ikaw mismo, hindi pa rin nagkukumit ng maayos sa Diyos. Ikaw hindi ka makasunod ng tama. Kaya yung mister mo, yung asawa mo, yung anak mo, mga kapatid mo, same pa din. Kasi hindi Diyos ang gumagalaw sa buhay mo, kundi ikaw mismo. Sabi natin dito sa church, let go and let God. Hayaan mo ang Diyos ang gumalaw sa buhay nila. Kasi ikaw, hindi ka magiging sapat. Ang hilig natin kasing isipin yung ating mga mga damdamin, mga saloobin, mga simpatya. Yun po ang tao eh. Pero sabi nga, binago na kayo ng Diyos, dapat hindi na tayo ganon. Once tinanggap mo ang Diyos, hindi ka na dapat ganon. Nabago ka na ng lubos. No sinabi po ng Diyos, believe in His Word. Tama? Pero hindi po pwedeng believe lang. Kasi sinabi nun, dahil naniniwala ka, kailangan mo magtiwala. Para makasunod ka, hindi lang kailangan maniwala. Kailangan mo magtiwala. Yun po yung kulang eh. Naniniwala lang tayo sa Diyos. Pero hindi tayo nagtitiwala. Kaya walang pagsunod. Hindi mo naman talaga ipagkakatiwala yung buhay mo sa isang taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Totoo po ba? Kunyari may dumaan dyan puting van, sakay ka. Sasakay ka ba? Sige nga. Pag may dumaan dyan puting van, oy, sakay mo yung anak mo. Isasakay mo ba? Hindi mo kilala eh. Wala kang tiwala. Kung si Jesus, naniniwala ka sa salita ng Diyos, dumaan si Jesus, nakaban. Sakay mo yung anak mo. Sasakay mo ba? Kilala ko yun. Si Jesus yun eh. Totoo po ba? Kilala ko yun. Nabasa ko yung salita niya. Sabi niya, pag ako sumunod sa kanya, bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, hindi niya ako pababayaan. Alam mo yung salita ng Diyos, kilala mo ang Diyos. Kaya pwede mong ibigay yung buhay sa Diyos. Totoo po ba? Kaya sabi, dahil hindi niyo pa kayang ibigay yung buhay niyo sa Diyos, hindi niyo pa siya pinagkakatiwalaan. Yun ang kulang. Pagkatiwalaan mo, nagagalaw ang Diyos sa pamilya mo. That's faith. Without faith, you cannot please God. Minsan na nga kayong binigyan ng faith eh. Meron po tayong mga kapatiran dito. Panalangin mo, yung anak mo nagkasakit. Pagalingin ng Diyos. Naniwala ka, nagagaling ang Diyos sa buhay ng anak ko. Kahit ano pa sabihin ng doktor, wala akong pakialam. Sa Diyos lang ako makikinig. That's faith. Meron ka na nun. Ang problema, nakikinig ka pa sa iba. Kaya nagkakaroon ka ng doble isip. Nilagay ka na ng Diyos sa totoo, gusto mo pa sa hindi totoo. Naniniwala po ba kayo sa inyong napapakinggan dito sa lugar na ito? O may pagdududo pa rin kayo sa inyong mga puso? Kami po ba dito ay nilalagay kayo sa masama? O naririnig niyo ba kami nagsasalita dito? Nagsasalita dito sa harapan na, o sige, si sister, ganto ugali yan. Narinig niyo ba dito sa harapan yan? Alam mo, si brother, ganto yan. Hindi totoo sinasabi niyan. Wala kayong marinig sa amin ganyan dito. Kung ano man ang sinasabi nila na mali at hindi tama dito sa amin, hindi namin kailangan pagtanggol ang aming sarili. Meron kaming Diyos na tagapagtanggol. Habis, ang Diyos ang bahala sa kanila. Anong kailangan namin gawin? Kaya nga sila sabi, they're talking behind your back. Yun nga eh, nasa likuran lang namin sila. Kami yung nasa unahan. Kaya kung ano man sabihin nila, doon lang sila sa likod. Kasi kung may problema sila sa amin, di ba, yung ibang tao,
Humarap sila sa amin. Kaya nga hindi makaharap eh. Kasi alam nila may mali sa kanila. Kami, handa kaming humarap. Nag-aantay nga lang ho kami. That's why they're talking behind our back kasi doon sila sa likod. Doon sila nararapat. Bakit? Kasi mali ho ang kanilang mga buhay. So bakit ka makikinig sa mali ang turo? Mali ang buhay. Punta nga ho tayo sa sa Timoteo. 2 Timothy 3. Yeah, verse 1. Lalaktawan lang natin. Gusto ko lang ipa-unawa sa inyo kung nasa na tayo, kung bakit nangyayari ito sa atin. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin, sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Sa tingin niyo po ba, ginagawa namin ng masama ang mga kapwa namin sa lugar ng lupang arenda? Para sabihin na paratanganan ang lugar na ito ay may kamaling turo. Wala ho. Sabi ko nga, mahal namin kayo, pero kung ayaw nyo kaming mahalin, wala ho kaming magagawa. Pero mahal kayo ng Diyos. Wala kaming ibang gagawin. Alang pagalitan namin kayo. Or pingutin namin kayo sa tenga o sa singit. Kasi para kayong mga bata. Para kayong mga bata na pag hindi nyo nagustuhan yung narinig nyo, hindi na kayo titingin. Alam niyo po ba yun? Hindi na makatingin sa mata. Ganun po yung mga batang pinagagalitan ng magulang. Yung ayaw sumunod sa sa mga hinahabili ng magulang. Alam niyo yung umiirap, yung umiikot yung mata. Para kayong mga bata. Sabi ko, kung may problema kayo sa simbahan, sabihin nyo ng harapan, hindi sa likuran. Sabi dito, hindi lang yan, taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, makamundong bagay. Sa halip na maibigin sa Diyos, ipinapakita nilang makadiyos sila. Ayun makinig kayo mabuti Pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Kasi lahat naman po pwedeng magpakita na sa Diyos ako. Pero sabi, hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga sila mag-isa. Kaya nga sila humihiwalay. Ayaw makiisa. Kasi nga hindi sila sa Diyos. Maganda yung next Gusto ko maintindihan nyo ito mabuti yung next. Naturo na to before pero i-remind ko lang. Yung next. Ito po yung mga tao may ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloko ng mga babaeng may hina ang loob. Pumapasok sa mga tahanan ng mga babaeng may hina ang loob. Sino kaya yun? Di ba? Sabi, nalulung sa kasalanan at alipin sa sari-saring pagnanasa. Nasa Bible pala. Nangyayari po pala yan. Merong mananamantala. Naintindihan niyo po? Mananamantala sa inyong mga kahinaan. Nung Friday po, tinuro natin yung discernment of spirit. Sabi nga, we are not judging people, we are judging the spirit behind that person. Sabi, pag hindi mo nakita tong fruit of the Holy Spirit dun sa tao na yon, ibig sabihin hindi siya sa Diyos. Amen? Pero pag yan ang nakikita mo sa tao, sabi, kay Lord to. Hindi mo na kailangang
Hindi, kilala ko yan eh. Nung bata yan, ganyan na yan eh. That's judgmental. Di ba? Nagja-judge ka ng tao. Pero pag nakita mo na, iba na siya, hindi na siya ganun kagaya ng dati. Kasi nabago na siya ng Diyos. Pero sabi kanina, may word na sinasabi. Mga mapang insulto, mga mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili. Yan yung mga taong wala sa Diyos. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? Sabi nga, yung prutas natin, yung ating produce. What you do is what your fruit is. Kung ano ginagawa mo, yun ang bunga mo. Kung lagi ka nagyaya ng Bible study at nakikiisa ka sa gawain ng Diyos, di ba? Hindi ka na nakikipagchismisan o naninirang puri. Di ba? May pagpapakumbaba ka. Sa Diyos ka. Yung kabaliktaran noon, hindi sa Diyos. Di po ba? Sabi dito sa 8. Sabi sa 7 pala, 7. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, makinig nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila nauunawaan ang katotohanan kailanman. Gusto nilang matuto, pero hindi nila maunawaan. Bakit daw kaya? Sa 8 nga, ang sabi? Ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra nila Jannes at Jambres kay Moises. Hindi matino ang pag-iisip nila, sila at ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. So, nangyari na before, nangyayari rin po ngayon. Yung mga turo na totoo na galing sa Biblia, hindi nila pinaniniwalaan, kinokontra nila. Bakit? Kasi may iba silang pinapakinggan. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magdalawang isip. Kung dito kayo, dito kayo. Kung Diyos ang hanap nyo, salita ng Diyos, andito yon. Bakit pa kayo maghahanap sa iba? Ba't pa kayo makikinig sa ibang mga bulong? Kung nabibless kayo dito, nakikita nyo na lumalago ang mga kapatiran, bakit kayo nagdadalawang isip? May inaabot, may dinadala ang Diyos dito. May ginagawa ang Diyos. Ba't tayo nalulungkot? Bakit tayo nalulungkot kung alam mo nandito at gumagalaw ang Diyos dito? Kasi nga may mga lalaking pumapasok sa inyong mga tahanan na pinapatuloy nyo naman. Sabi ko nga sa inyo mga kapatiran ng Friday, pag may lumapit sa iyo at may sinabi, at yung sinabi niya ay nagpalungkot sa iyo, nagpabago ng mukha mo, yung mukha mo kayo normal, nung nakausap mo na, bigla ka na lang sumimangot o nainis. Bigla ka na lang nawala sa mood. Ano kaya dala ng tao kinausap mo? Espiritu ba ng Diyos? Hindi po. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos laging may yung kapayapaan at kasiyahan. Kagalakan. Sabi ko nga pag may lumapit sa iyo na kapatiran, ang dala-dala ay masamang balita or hindi magandang balita, chismis, o nga ganyan. Talagang maiinis ka eh. Di po ba? Mafe-feel mo rin yung kinukwento niya. Ay, ganun ba? Kaya pala. So, iba na yung iba na yung mood mo. Kasi hindi sila sa Diyos eh. Kasi pag ang dala niyan, mabuting balita. Di ba? Ang dala niyan, kagalakan. Kapayapaan. Hello? Pag-ibig. Hindi. Nung dumalaw sa bahay mo, nung kinausap ka, wala na. Ayaw mo na. Ayaw mo nang makiisa. Ayaw mo nang sumama. Bakit kaya? Sabi po ng Biblia, kahit si Satanas, nagaan yung liwanag. Alam niyo po ba yan? Kahit si Satanas ay nag-aan yung liwanag. 2 Corinthians 11:14. At hindi naman iyan nakapagtataka. Kaya nangyayari Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Even Satan
disguises himself as an angel of light. Kaya nga sabi, narinig niyo na to, mga asong lobo na nag-aanyong tupa. Marami po sa paligid dyan. Grupo pa nga minsan eh. Organisasyon pa nga eh. Sa akala ng mundo, sa Diyos sila pero hindi sila sa Diyos. Ito po sinabi po sa Corinto. This is according to Apostle Paul. This is how I will end the message. Yung puso po ni Apostle Paul dito para sa lahat. Gusto ko itong maunawaan nyo. Ito rin po ang puso ni Kuya Lori. I know, even ni Pastora ni Kuya AJ. Can you read from the beginning? Ipagpaumanhin ninyo. Pakinggan niyo mabuti. Ito po ay letter ni Apostle Paul para sa lahat. Ipagpaumanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako ng parang hangal. Mga Diyos na pagseselos kasi ang nararamdaman ko ay para sa inyo. Sapagkat tulad kayo na isang dalagang birhen na pinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Next. Pero nag-aalala ako na baka malinlang kayo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at mawala ang iyong taos-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Next. Sapagkat madali kayong mapaniwala sa kahit sino mang dumarating diyan ng mga ngaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinapangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinatanggap sa amin. Next. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga sinagsasabi riyan na magagaling daw sila ng mga apostol. Maaring hindi ako magaling magsalita pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Next. Hindi ako humihingi ng bayad nang ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos, kundi nagtatrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Masama ba ang ginagawa kong ito? This is Apostle Paul. Tumatanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninanakawan ko sila, matulungan lamang kayo. At noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. At ating mga kapatid ay na dumating mula sa Macedonia ang nagbibigay ng aking mga pangangailangan. Iniwasan kong maging pabigat sa inyo at iyan ang palagi kong gagawin. Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito dahil nasa akin si Kristo. Pero baka isipin nyo na kaya hindi ako humingi ng tulong sa inyo ay dahil sa hindi ko na kayo mahal. Hindi totoo yan. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad naming nung kung maglingkod. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at mapagpanggap lang ng mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Next. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Inuulit ko, huwag ninyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa akin, hindi na bale basta hayaan ninyo akong magmalaki ng kahit kaunti. Next. Kung sa bagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Hindi po namin ginagawa dito sa simbahan ito na manira ng tao, na magsabing, kami ang tama, sila mali. Never po namin gagawin yan. Pero sabi, ayaw namin kayo mapunta sa mga taong kagaya nila. Mga taong, ang pakiramdam nila, dala-dala nila ang katotohanan, ngunit wala sa kanilang katotohanan ng salita ng Diyos. Inuulit ko po, narito po kami para ipangaral ang salita ng Diyos. Maging kaisa kayo sa gawain, makilala nyo ng lubusan si Yesu Kristo,
maintindihan ng kanyang salita. Nang sa ganun tayo ay mabigay ng buong pagtitiwala sa Diyos at tayo makasunod ng tuluyan sa Kanya. Yun po ang aming puso. Yun po ang aming hangarin. Kagaya ni Apostle Paul, nagkaroon din po siya ng same scenario. Kung ano po nangyayari noon, nangyayari rin po ngayon. Pero sabi ng Biblia, sinabi po ng Panginoong Jesucristo, lahat yan ay mapagtatagpuan natin. Lahat po yan ay magkakaroon ng lunas pagdating ng panahon. Kaya hindi po tayo pwedeng tumigil. Kaya kahit ano pong pambabatikos, anumang mga bulong na mali na ating naririnig, wala tayo ibang gagawin kundi lumakad ng tama sa harapan ng Diyos. Ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po ang aming hangad, yun po ang aming puso. Gusto po namin kayong mabless dahil kami po ay nabibless sa inyong mga buhay. Sa aming pagsunod sa Diyos, pag nakikita po namin kayong sumusunod na rin, yun po ang aming kayamanan. Hindi po kami lalapit sa inyo para manghingi. Sabi nga natin dito, hindi po yung salapi ang aming kailangan. Hindi po laman ng tiyan ang aming kailangan. Kami pa magbibigay. Makasama lang namin kayo. Kaya po sana po, magi po tayong tapat sa Diyos. Na kung minsan ka nang nagbigay ng tiwala sa Diyos, huwag mong alisin. Pagpatuloy mo, kapatid. Sabi nga, ang Diyos ang nakakalam ng puso ng bawat isa. Huwag po tayong titingin sa anumang nakikita nating kamalian sa ating kapwa dito sa loob ng simbahan. Nariyan yan for a reason. Nandyan yung katabi mo for a reason. May purpose po yan. Bakit siya nandyan? At sasabihin ko, kung ang Diyos ang nagdadala, ang Diyos din ang mag-aalis. Kaya pag dinala kayo ng Diyos dito, hindi po kami ang Diyos. Kailangan nyo lang gawin, tumugon sa Diyos. Amen? Hoping po meron po kayo natanggap, meron po kayo naunawaan. I pray and I hope, sabi nga, ang dala ng Diyos ay hidwaan o hindi pagkakaisa sa mga hindi niya anak. Pero naniniwala po ako, tinawag na kayo ng Diyos. Kayo ay kanyang mga anak. Hoping and praying, you continue to pray for one another, encourage one another, makiisa sa gawain ng Panginoon. Hoping makita namin kayo, makasama namin kayo. Minsan ipapaskill natin dito lahat ng pictures. Ha? Pictures nyo habang kayo dumadalo ng gawain sa mga bahay-bahay. Habang sinesend sa akin yan, grabe po yung aking kagalakan. Di ba? Lalo na yung kahapon, kasama nila si Pastora. Sabi ko, nakakaingit naman. Kasama si Pastora. So, baka pagpunta ko doon, talagang di na magkasya. Masyado ako malaki. Di ba? But then, yun po, nagagalak po ako. Amen? At narito kayo. Ano yung salita ng Diyos na inyong napakinggan ay pagbulay-bulayan. Balik-balikan niyo po. Papapanood niyo po yan sa Facebook page ng The Dwelling Place. Meron din po yung YouTube channel. Sa mga TFC subscribers natin dyan, salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong suporta. Salamat po sa naibigay niyong tulong sa ating panambahan. Thank you po sa lahat. Naway kayo po ay pagpalain ng Panginoon, bigyan ng kapayapaan, pag-ibig sa inyong mga puso't isipan. Amen? Amen.